Kasi pinayagan na po ni Marcos na ilabas yung tax record ni VP Sara Duterte at mga bank accounts ni VP Sara Duterte. Kasi sa batas, presidente lang ang maaari na magpalabas niyan. Hindi porket pinirmahan at sinang-ayunan ng impeachment court ng Senate, ibig sabihin ay gusto na ay maaari nang buksan yung BIR record o kaya yung bank account. Hindi po. Panoorin po natin ito. Naipadala na po sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos umanong pahintulutan ni Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa Malacanang. Take note of the word, pinahintulutan. When you say pinahintulutan, ano ibig sabihin yan? Pinayagan. Pag sinabi mong pinayagan, pwedeng hindi payagan? Tama, mali? Simple. Ibig sabihin, maaaring hindi pumayag ang presidente. Kasi, naalala ko, nung panahon ni Leni Robredo na gusto siyang i-impeach ng mga tauhan ni Pangulong Duterte. Anong sabi ni Pangulong Duterte? Stop it! Stop it! Don't bulay-bulay in your mind. Sabi niya, di ba? Kasi talaga naman, kahit anong gawin mo, yung impeachment ay isang political practice na kung saan pag hindi pahihintulutan ng presidente, hindi matutupad, hindi mangyayari. Hindi makakakuha ng boto sa Kamara, hindi makakakuha ng sapat na bilang sa Senado. Tandaan yan. Kahit sabihin pa nilang wala yan eh. Di ba naalala ninyo anong sagot ni Marcos nung tinanong, ang anak mo ang kauna-unahan pumirma ng impeachment ni VP Sara Duterte. Anong sinabi ni Marcos noon sinabi daw niya sa anak niya? Sinabi niya na parang wala ka magagawa, it's part of the process, blah blah blah. Hindi, that's bull. That's bull. Chicago Bulls. Di ba? Hindi totoo yun. Kung talagang ayaw ng presidente, he can stop the impeachment. Ito, hindi nga ito in-stop eh. Umano na to. Lumebel up na po to. Ano ito? Ito po ay pagpayag na nakalikutin ang supposedly private bank account ng isang tao at ng BIR tax niya. Ito po pa ay legal? Yes, this is legal. This is according to the Constitution. Only the President can do that. Yung pirmahan ng pagbubukas ng isang tax record ng isang tao. Palalo ng particular na yung inuusig. So, ibig sabihin dito, kumpirmado. Kasi pwede naman siyang sabihin na ayoko yan. Wag nyo na, itigil nyo na yan. Ha? Tigil nyo na yung katarantaduhan ninyo. Pwedeng ganun eh. Pero ano sabi niya? Sige na, buksan nyo na yan. Gamitin nyo ng ebidensya yan. May expert report si Maricel Halilimase. Ano bang paliwanag? Bakit daw yan pinayagan ng Pangulo? Yes, Ruth, kinumpirma nga ni Palace Press Officer Claire Castro na nagbigay na ng clearance itong si Pangulong Bongbong Marcos para mabuksan ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio dyan sa impeachment court. Ang paliwanag kasi ni Undersecretary Claire Castro, hindi naman hahadlang itong si Pangulong Bongbong Marcos para palabasin ang katotohanan. Matatandaan natin na doon sa previous press briefing ni Undersecretary Claire Castro, sinabi niya na baka maging president itong pagbibigay ng clearance ng Pangulong Marcos dahil yung kanyang posisyon bilang Pangulo ay impeachable position din naman. Kaya pinag-iisipan talaga ng husto. Kaya lang, ang paliwanag ni Yuse Castro, malinaw din naman ang hiling ng Senado at kabilang sa mga huling na mabuksan ang tax records ni VP Sara at ng kanyang asawa ay si Senador Ping Lacson. Kaya ang ginawa daw ng Pangulo sumusunod lamang naman daw siya kung ano ang nakasaad sa ating batas. Pakinggan natin ang paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro. Magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records
nila VP Sara at ni Atty. Manscarpio. Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas, pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So Yun. saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan. Sumusunod sa batas? Parang sira rin yung ulo nito ni, itong impact. Nako, ayoko sabing impact. Pero ang totoo hindi ho sumusunod sa batas. Sumusunod sa Senado. Pero ang batas, the President has a choice. Whether pabuksan o hindi pabuksan. He has the choice. Ngayon, sino sinunod niya? Yung impeachment court. Yun ang sinunod niya. Kaya wag mo sabihin na sinusunod lang niya yung batas. Bendalo talaga kayo. Ruth? Speaking of VP Sara, meron din kasi siyang pahayag na tinawag niya na tuta daw ni Pangulong Marcos at ni dating Senador Antonio Trillanes itong International Criminal Court o ICC. May tugon ba dyan ng palasyo? Oo, Ruth, binigyan niya na reaction ni Palace Press Officer Claire Castro kanina. Pero balikan lang muna natin yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Nagsalita kasi siya sa harapan ng mga supporters niya dyan sa The Hague sa Netherlands. At doon niya sinabi na tuta nga raw ng ICC itong sina Pangulong Bongbong. Totoo naman Tuta talaga. Alam mo, dapat hinuhuli na ni Trump itong tuta ng ICC. Totoo lang. Dapat hinuhuli na ni Trump. Akala ko ba, eto si Trump, puro naman daldal lang din Di ba sabi niya, lahat na magko-cooperate sa ICC, bakit di niya patawan itong presidente tsaka to si Trillanes? Puro mga tuta lang Marcos at si Senador Antonio Trillanes. Ang sinasabi ni VP Sara Duterte doon sa rally ay suportado ni Pangulong Marcos at ng dating senador itong isinasagawang investigasyon ng ICC laban sa kanyang ama. Ang sinasabi pa nga ng Vice Presidente, yung mga kasama doon sa mga kaso ng extrajudicial killings, pwede naman daw kasi na hindi yan biktima ng anti-drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron daw kasing nauupahan na gunman dito sa Pilipinas sa halagang 5,000 pesos lamang kung meron kang gustong ipapatay o kung meron kang gustong ipagawa laban dun sa taong nakakaaway mo. So hindi daw lahat ng yon posibleng may kinalaman doon sa kaso ng kanyang ama. Pakinggan natin muna. Grabe, no? Ito, trending na naman ito, yung 5,000. Sigurado ako gagamitin ito sa impeachment. Tingnan ninyo, Gagamitin ito sa impeachment. Tingnan nyo na, may alam, sasabihin nila, may alam si VP Sara Duterte na 5,000 lang para pumatay. Ganyan naman lagi di ba? Sure yan. Alam mo naman itong mga bobong, mga abogado sa loob ng prosecution. Sa bahagi na naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa rally. Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. Yeah. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Yun. Yun yun. Pero syempre, Ruth, inalmahan yan ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang sabi niya, nonsense, walang saysay. Etong mga pinagsasasabi ni Vice President Sara Duterte, malinaw daw na walang kinalaman si Pangulong Marcos sa kaso ngayon na kinahaharap ni FPRRD sa ICC dahil yung kaso na isinampalaban sa kanya taong 2017 pa at hindi nakaupo sa Malacanang si PBBM nung mga panahong iyon. Pakinggan natin ang tugon ni Undersecretary Claire Castro. Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay,
at nagpapatay. Kasama ang ibang mga co-perpetrators. Malamang ay ikinalulungkot lamang niya dahil ang ICC ay isang impartial court. Ruth, maging si dating Senador Antonio Trillanes nagbigay na rin ng komento dito sa mga akusasyon ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi ng dating senador, nahihibang na ang bise. Ang sabi niya, matagal na daw iniimbestigahan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang nangyayari ngayon ay bunga ng investigasyon na yan. Kahit kailan hindi daw magiging tuta ang ICC ng kahit na sino at alam naman din daw ng mga Pilipino kung ano yung nangyari nung panahon ng dating Pangulong Duterte nang siya ay magpatupad ng Wala anti-drug nang war. naniniwala sa'yo. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ito si Trillanes, pal talaga eh. Kahit wala nang naniniwala, banat pa ng banat eh. Oo. Ay nako, grabe ha. Grabe po yung mga ginawa nito ni Marcos talaga. Alam mo, hindi lang naman ito eh. Hindi lang naman po ito ang dahilan kung bakit talagang bumabagsak ang trust rating ng mga Pilipino. Ay, ng Pilipino kay Marcos. Alam niyo kung bakit? Kasi iba talaga yung kanyang sinasabi, yung bukang bibig niya sa kanyang ginagawa. 'Di ba? Halimbawa na nga lang po yung sinasabi niyang hindi daw niya gusto yung impeachment. Eto, mismong pumirma siya. Marami pa siyang sinasabi na ayaw niya, pero yun naman talaga ang nangyayari. At meron naman siya sinasabing gusto niya, pero hindi naman talaga nangyayari. Halimbawa, yung ang sinabi niya sa SONA na kesyo, kesyo wala na daw mga GL, guarantee letter mula sa mga politicians, hindi ho totoo yan. At alam ho ng taong bayan yan. Kaya nga, hindi ko magets ito lang ang hindi ko talaga magets dito sa mga, eto kay Marcos. Ano ba akala niya sa mga Pilipino? Tanga? Hindi ko alam kung hindi niya alam eh. Para bang, hindi mo ba alam na nangyayari pa rin yan hanggang ngayon? Salita ka na salita, nasasabi mo walang guarantee letter. Alam na mga Pilipino, ang dami may sakit ngayon na nagmamakaawa pa rin sa mga local LGU nila, local government unit, mga mayor, o kahit nga po pati mga congressman. Hanggang ngayon may ganyan pa rin eh. Tapos sasabihin mong wala. Ano yun? Tanga ka lang? Tanga ka lang o iba ang binubulong sa'yo ng mga nakapaligid sa'yo? O baka naman iniisip mo, tanga mga Pilipino. Hindi, di ba? Ako, yun ang iniisip ko eh. Iniisip niya kaya na tanga mga Pilipino at hindi alam na ibig sabihin ng guarantee letter? Ano? I mean, it's really obvious, di ba? Obvious na obvious. Yan po ay isang pambubudol sa ating mga kababayan. Kaya nga yung mga ganitong sinasabi na pahayag na tuta ng ICC, kasi nakita naman natin yung ginawa kay Pangulong Duterte. Kesyo ilang beses niyan dininay na hindi tayo makikikooperate. Ilang beses po yan na we are no longer part of the ICC and we will not lift a finger, we will not cooperate with the ICC. Pero isang ganon, nakidnap si Pangulong Duterte. And no wonder, talagang ikokomento yan ni VP Sara Duterte dahil isa kang sinungaling. At ikaw talaga ang dahilan. Kasi, mantakin mo. 'Di ba? Napag-alaman nga natin na nadulas dyan si John Vic na pinag-usapan yan. Ilan silang mga naandun na nag-usap para bitbitin si Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, katarantaduhan ng lahat ng sinasabi nito ni Marcos at iba ang kanyang ginagawa. Yan po ang katotohanan. So, eto na naman po sa paglalabas ng tax record ni VP Sara Duterte, sasabihin na naman niya is just sinasabi ng palasyo through the ICC. You know what I mean by ICC? Yung impacta diyan. Sinasabi na yan sumusunod lang daw sa Senado. Hindi totoo yan. Nasa kamay, nasa kumpas
nasa authority ng Pangulo whether to sign or not to sign yung ilabas ang bank record, BIR records. So, wag na ho tayo maglokohan dahil lokohan po to. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo